kwento, ngunit ang gagawin mo ay pupunan ng patlang. Naintindihan ko ba? So, ang panguto ay pumili kayo sa kahon ng mga salita para punas ang kwento at inikit ko sa tamang patlang. So, babasahin ko muna ang kwento. Pinamagatan ang batang masipag. Lakay siyang na taong gulang, ipinanganak siya sa noong Setyembre 2, 2010. Sa murang edad, mapapansin na ang kanyang kasipagan. Tuwing Sabado, maaga siyang gumigising upang magwalis sa kanilang bakuran, magdilig ng halaman at magpaligo ng alaga niyang ulam. Tumutulong din siya sa kanyang ina sa pagluluto at paglilinis ng kanilang ulam. Masayang-masaya ang kanyang mga ulam dahil sa kasipagang pinakita ng anak. So ngayon, sino ang sasagot sa number 1? Kimberly. Magulang. Tama yan. Paano naman sa number 2? Jeremy. Sino naman ang gustong sumagot sa number 3? Ayan. Magulang. Sa number 4, sino? Joan. Magulang. Sa Popule. Vanessa. You are now. So ngayon, kayong lahat naman ang babasa sa ating kwento. Sima. 1, 2, 3, go. Si Maria ay isang taong gulang. Ipinanganak sa Hawaii noong Setyembre 2, 2010. Sa murang edad, makapansin na ang kanyang kasipagan. Tuwing Sabado, maaga siyang gumising upang magwalis sa kanilang bakuran, magdilig ng halaman at magpaligo ng alaga niyang aso. Tumutulong din siya sa kanyang ina sa pagluluto at paglilinis ng kanilang bahay. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang dahil sa kanilang pinakita ng anak. Ayan, ano ang napansin niyo sa mga nilagay niyo sa patlang? Colorful. Ako sa sumagot. Iyan. Tama. Dahil dyan, may mga ipapakita akong mga larawan. Tukuyin niyo kung ito ay tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Naintindihan po ba? Ang una nating larawan ay, ano naman ito? Bagay po, bagay po. Ano ang tawag dito? Saan siya napibilang? Kung gano'n, gawin niyo ng simpleng pangungusap ang libro. Sino? Mama ko po.
naman kayo. Si BBM. Saan siya nabibila? Sa hayo. Hindi yan sa saon. Gawan mo nga. Gawan mo nga ikaw ang Maingay. Si BBM ay hindi manood ng Ant-Man. At ang ating pamaling larawan ay ano naman kaya ito? Palaruan. Saan siya nabibila? So, sino lang makapagbibigay sa inyo ng simpleng pangusap gamit ang palaruan? Rachel, magpupunta kami ng ating mga kaibigan sa palaruan. Sino kanina yung mga nakasagot? With or Ma'am, sa unahin. Igor Beaver Award. Ma'am, sa unahin. Ma'am, nakabibigyan. Wala, nabibigyan si Ma'am. So, ngayon naman ay ating sisimulan ang ating talakayan. Ang ating tatalakayan ngayong araw ay pangalan. Sino ang gustong magbasa? Michelle. Pangalan. Ito ay nagsasabi sa pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pamilya. Tama. Magbibigay ako ng halimbawa ng pangalan. Si Aizen ay laging maingay sa kanilang klase. Ano ang ginamit kong pangalan doon? Aizen! Tama. Kaya naman, magbigay kayo ng simpleng pangusap gamit ang pangalan. Bagay o hayop man or pangyayari. Sino ang makapagbibigay ng simpleng pangusap gamit ang mga pangalan? Rachel. Pinalo ako ng walis ni nanay. Ano ang ginamit mong pangalan doon? Nanay ko at walis. Tama, dahil ang nanay ay nabibilang siya sa tao at ang walis ay nabibilang siya sa tama. Tumako naman tayo sa dalawang uri ng pangalan. Ang pambalana. Sino ang gustong bumasa nito? Green Hill? Pambalana. Ito ay tumutukoy sa karaniwan o di tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At nagsisimula ito sa maliit na titik. So, magbibigay ako ng pambalana. Halimbawa ng pambalana. Pambalan. So, magbibigay ako ngayon ng halimbawa ng pambalana.
galing. So, ang pantani ay, ito ay tiyak o tanging ngalan ng tao. Halimbawa na lamang ng inyong mga pangalan. Tiyak yon at tinatawag ito din na pantangi. Ang magbibigay sa aso, ano yung Brownie. bantay. Brownie. Ang pambalana ay ang pantangi ng aso ay dobla. At nagsisimula ito sa malaking piling. Sa birthday naman ay pwede natin Divine strength. Makibasa nga ang pambala ng birthday. Ang balon. Birthday. Paano naman? Paano naman ang bag? Magbibigay Kaya lang. Okay. Nabatangin ang bag ay tama. Ang sa doktora naman. Danesa. Doktora Jenny. Jeremy. Doktor, So, lahat ng ito ay tama. So, naiintindihan mo ba ang aking tinalakay? So, ngayon naman ay may pangkatang gawain kayo. Ating ko pala sa 5 pangkat. Row 1, row 2, and row 3 ay ang unang pangkat. At ang row 4 at row 5 and row 6 ay ang pangalawang pangkat. At ang ikatlong pangkat ay row 7, row 8, at ang pangapat ay ito. At ang panglimang pangkat ay ginawiti. Ano to? Sino gustong bumasa? Demo na lang. Ano to? Magsulat o bunod ang mga segmento ng usap gamit ang pangalan at sa bawat grupo ay may isang magprepresenta sa harap para isalaysay ang inyong mga binoong pangusap. Naintindihan po ba? Bibigyan ko kayo ng 2 minuto para isulat ang inyong mga binoong pangusap. Tapos na ba mga bata? Ngayon naman, may didikit ako mga larawan dito. Gagawin niyo ito ng simple pangungusap.
Ako, birthday. Sa pangalawang larawan, Siyempre, si Jeremy ay paghuli ng tubig dahil sa ay ay puntang So, ngayon, napansin ko na magaling pala kayo bumuo ng pangungusap gamit ang larawan. So, ngayon, bakit nga ba mahalaga ang paggamit ng pangungusap sa pagsasalaysay? Sinong gustong sumagot? Bakit mahalaga ang paggamit ng pangalan, lalong-lalo na sa pagsasalaysay? Rachel? Mahalaga po ang paggamit ng pangalan sa pagsasalaysay nang sa ganoon ay matukoy po natin kung sino at ano yung mga ginagamit po. Hindi mo po Tama ang iyong sagot. So ngayon, tatanungin ko ulit kayo kung ano ang ating pinag-aralan kanina. Ano ang pangalan? Sino ang gustong sumagot? Reyna Lee. Ang pangalan ay tungkol po sa ngalan ng taong gagawin ko. Tama. Ano naman ang damangguin ng pangalan? Jeremy. ang tangi at pangkalan. Tama. So ngayon naman ay kung naiintindihan ninyo ang aking sinabi kanina, ngayon naman ay may pagsusulit kayo. Individual. So, paano to? Suriin ang mga larawan sa hanay A at hanapin ang sagot sa hanay B. Sulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Tapos na po. Tapos na ba? Oo!